Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, pinalulutang po mga kabida, no? Ito ang pangalan po ni First Lady Lisa Araneta Marcos po, mga kabida. Bilang isa po sa posibleng kakandidato po, bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong post po ng The Political Outlook po, Naka-breaking pa po yung kanilang pong post, Actually, kagabi po ito, mga kabida. Ang sabi po dito, breaking news, Lisa Marcos for President, Ayon kay Secretary Tony Srilles, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga pinakakwalipikadong maaring maging susunod na Pangulo ng bansa. Anya, kumpara sa iba pang posibleng kakandidato, taglay ni Araneta Marcos ang sapat na kakayahan at karanasan upang pamunuan ang bansa sa hinaharap. Ayon. So dito pa lang, ipinalulutang na po, mga kabida, yung pangalan po, ni First Lady Lisa Marcos. Ang tingin ko lang po dito, testing the water po ito, Okay, ito hong ginawa po, mga kabida, ni Secretary Srilles po, testing the waters, kung saan po ay gusto po nilang alamin po, mga kabida, yung magiging response po ng taong bayan po dito, mga kabida, sa pag-float po sa pangalan ni First Lady Lisa Marcos po, mga kabida, bilang potential candidate sa pagkapangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections. Kasi kung titingnan po natin, mga kabida, wala akong malinaw po na potential candidate ito hong Administrasyong Marcos. Alright? Meron man po yung inilutang na pangalan, pangalan po ni Secretary John Vic Rimulya, pero pagdating ho sa mga surveys po, mga kabida, kulelat Hindi nga umabot po sa 1% po yung marka po, mga kabida, ni John Vic Rimulya sa mga nagdaang presidential preference survey po, mga kabida. So malinaw na hindi po kinagat po ng taong bayan, nung flinote po, mga kabida, ito ang pangalan po ni John Vic. Alright? So, ngayon, pangalan na naman po, ni First Lady Lisa Marcos, mga kabida. Okay? Testing the water again, Okay? Gusto ho nilang malaman kung ano po ang magiging response po, ng taong bayan ho dito sa pag-float po, mga kabida, sa pangalan po ni First Lady Lisa Marcos, Ang naintindihan ko lang po, mga kabida, dito ho sa Marcos administration, kasi palagi kasing kinokonek, mga kabida, yung ibang mga kandidato, sa Marcos admin, like, kagaya na lang po ni Senator Risa Hontiveros, mga kabida, Bam Aquino, Leni Robredo, na keso, magkakaroon daw ng coalition po, mga kabida, okay, sa pagitan po ng kampo po ng mga Pinklawan, Liberal Party, ito hong akbayan dito ho sa Marcos administration. Kasi ipinalulutang yan one time, mga kabida, ni Senator Risa Hontiveros na posible hong magkaroon po ng alliance, itong genuine opposition, kasi tinatawag po nila yung kanilang sarili po, na genuine opposition po, mga kabida, okay, sa Marcos administration, okay. Pero siguro, napag-isip-isip po, mga kabida, ng Administrasyong Marcos na mas mainam po na nanggaling po sa kanilang hanay po, yung magiging kandidato po, mga kabida, sa susunod na eleksyon, Dahil mahirap pong kalabanin po, si Sara Duterte, mga kabida. Posibleng iniiwasan po nila, yung posibleng Sara Duterte presidency. Dahil alam naman po natin, dahil alam po nila, mga kabida, kung ano po ang mangyayari po sa kanila, kung sakali man po, mananalo ito kung si Sara Duterte bilang Pangulo po ng Pilipinas. Sigurado po tayo, mga kabida, na pupulutin po sila, sa kangkungan. Okay? Hindi naman po siguro sa walang kibo na lang po, ang Vice Presidente po, mga kabida, sa kanilang ginagawa, okay, laban mo sa kanya ngayon. Okay? Kung saan po ay pinipersecute po siya, mga kabida, po. Diba? So, pinoproject na po ng Marcos admin, ng mga anti-Duterte forces, na sakali man po, mananalo ito kung si Sara Duterte, which is, hindi po imposible po, mga kabida. Okay? May resemblance po ng possibility po,
mga kabida, siguradong lagot po silang lahat, mga kabida. Okay? Doon pa lang, mga kabida, sa naging payag po, ni VP Sara, na hindi ho niya tatantanan, mga kabida, pananagutin po niya yung mga personalidad po, na meron pong malaking kasalanan sa bayan. Malinaw po yun, yung kanya hong sinabi, mga kabida, it's a stern warning yun. Okay? Na hindi po niya palalampasin yung mga may kasalanan po, sa taong bayan. Kabilang na po doon, mga kabida, yung involved po sa corruption. Alright? And most probably, yung mga tao na nasa likod po, sa pag-aresto sa kanyang ama at pagdala po, mga kabida, sa kanyang ama doon po sa The Hague, Netherlands. Alright? So, siguro ngayon, nag-aalangan na po, ito pong mga personalidad na ito. Ano kayang gagawin po nila, sakali man po, kung si Sara Duterte po ang mananalo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Kaya, sa panig po ng administrasyon, naintindihan ko po, mga kabida, na gusto mo nilang ipalutang po, yung pangalan po ng kanilang potential candidate para at least man lang malaman po nila kung kagat ba ito, sa taong bayan, mga kabida, Okay? Yung pangalan ni John Vic, duda po ako doon na sinadya yun, mga kabida, na ipalutang, just to test the water. Okay? Kumbaga, itatry po nila, mga kabida, i-package itong si John Vic, sa mga Pilipino. Kaso lang po, hindi po kinagat, Alright? Hindi po kinagat. Kumbaga, wala hong magandang outcome po, yung kanilang paglutang po, mga kabida, sa pangalan po ni John Vic. Unlike dito ho sa paglutang po nila sa pangalan po ni First Lady, mga kabida, medyo, mapapaisip ka, ano kaya ang potential po, ni First Lady Lisa Marcos? Alam naman po natin, mga kabida, na mayroon pong controversy po, ito hong si First Lady, po. Okay, kumbaga, ang controversy po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kakibat po, mga kabida, ito hong kontrobersiya po ni First Lady, o ano man po yung controversial issue po against the President, like yung gumagamit po siya ng illegal na droga, ganun din po yung kontrobersiya po na kinakaharap po, mga kabida, ni First Lady Lisa Marcos, mga kabida. Hindi naman po natin sinasabi na totoo po yun, pero yun yung lumabas po, na mga allegation against them, mga kabida. Doon pa lang sinabi po ni Senator Amy Marcos, sa isang grand rally po ng Iglesia ni Cristo, malinaw po, okay, na kabilang po doon ho si First Lady, na inakusahan po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos, okay? Now, titingnan po natin to, kung ano pong magiging response po ng Pilipino dito ho sa paglutang po, mga kabida, sa pangalan po ni First Lady Lisa Marcos. Okay, para maging potential candidate po, sa pagkapangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections po, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, so far, wala pong formidable opponent, wala hong malakas na kandidato po na pwede hong ipantapat po nila, mga kabida, dito ho kay Vice President Sara Duterte, po. Ito hong si Leni Robredo, although malakas din, pero mahirap po, mahihirapan po dito kay VP Sara, po, mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, dito ho sa paglutang po sa pangalan po ni First Lady Lisa Marcos bilang potential candidate po, sa pagkapangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.